Nako, ano po itong balita mga sangkay na ibaban na daw po ang Facebook? So alam ko naman mga sangkay na marami sa atin po sa Pilipinas ay talaga nga namang gumagamit ng Facebook. Oh, ilan na lamang po ata ang hindi gumagamit yan ngayon eh. No? May balita tayo na mukhang naninilikado daw po ang Facebook sa Pilipinas. At ang tanong ko dito, paano po kapag naban ito? Ano po ang inyong magiging opinion dito mga sangkay? Marami pa naman po sa mga Pilipino, masyadong gamay na po ang Facebook at masyado po kung gumamit sa Facebook. At dito na din po yung mabilis na komunikasyon sa mga kamag-anak, kapamilya, mga sangkay. Well, ano po ba ang gagawin ng gobyerno natin? Kasi nga po nagkakaroon po ngayon ng problema. No? Ang Facebook ay may mga bagay na hindi daw po binubura agad kahit po ito po ay bawal sa social media. Kaya ngayon, tila napag-iisip-isipan na mga sangkay na tuluyan na pong iban ang Facebook. Well, alamin po natin kung gaano katotoo ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, guys, welcome po sa Sangkay Janjan TV. I-subscribe niyo po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa bawat vlog po natin, bawat opinion po natin dito sa YouTube at Facebook. So, i-subscribe niyo po ito. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay. Alright. Ito nga po yung balita, mga sangkay. Ayon dito, Philippines may block social media platforms if content regulation not followed. Naku, nagsalita po dito ang magaling nating opisyal ng gobyerno, si Attorney Aboy Paraiso. Yusek Aboy. Yusek, magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Aboy Paraiso. Ang Executive Director po ng ICC. Magandang umaga sa inyo, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Opo, sabi ko kay Camille, kahagabi, nag-check ako nagre-review ako ng mga istorya. Meron pa rin pong sa Facebook napi-play pa rin po. Ayaw ko baka ni-record lang siguro yung live feed ng bata. Oh, yun, ng mga sangkay. Siguro naman, alam nyo po yung nangyari na yon na kalat-kalat po yan sa social media. Kaya ngayon, mga sangkay, medyo nagagalit na po yung gobyerno natin kasi ang Facebook, bakit pinapayagan? Bakit ang hina? Kasi sa YouTube, mabilis pong response Talagang ibablock agad yan. No? Kapag sinaway. Sa Facebook, kaya nga, nahihinaan ako mga sangkay sa sistema ng Facebook kasi nga po, madali lang po sa kanila ma-report kahit mali-mali yung report, basta maraming report, tanggal yung post. Pero yung mga mga sangkay, yung mga katulad noon, yung mga post na hindi kaaya-aya, hinahayaan lamang po nila. So, iba yung tag, mali yung tag. So, mahirap i-contextualize. Tapos lalo na pag video lang siya, ang hirap i-contextualize. So, may makakalusot at makakalusot talaga. So, pinapakiusap pa rin natin, Sir Alvin, no? Kung may mga nakakalusot pa rin sa atin dahil hindi matag ng AI, i-report sa atin, lalo na binuksan na natin yung 13264.1, i-report lang yung URL at kami na bahala, ipapatig down natin kaagad-agad. Okay, so may numero na binigay mga sangkay. Nakalulungkot po yung testimonya ninyo sa Senado kahapon, Yusek, at I appreciate your honesty. Yung alam mo yon, yung pagiging candid na talaga pong mahirap kausap at mahirap po diktahan yung Meta. Yung Facebook. O yung any foreign entity for that matter na nakabase po sa labas ng Pilipinas na agad-agad tanggalin ng mga ganitong klaseng video. So mahirap silang kausap, Yusek. Actually, Aldin, it really depends doon sa usapan. Minsan, yun nga yung sinasabi ko, yung mga yung mga country representatives nila dito, parang token na reps lang sila dito, hindi bigyan ng totoong power, totoong discretion para naman doon sa mga totoong mga usapin tsaka totoong mga suliranin natin pagdating sa mga platforms na yan. We're
reduce to nakikiusap tayo sa kanila. Alvin, tapos sila naman kumikita dito sa market natin. So, Correct. Again, something doesn't sit right with me. Yeah. At kailangan may ma-actionan natin to. At saka hindi lang siya social media platforms, Sir Alvin, andyan din yung problema natin with messaging platforms, problema with gaming platforms, na lumabas din kahapon, at saka yung streaming platforms. So, we really have to address this problem if you're doing business here in the Philippines. At least, at the very least, magkaroon ka ng opisina dito. Pag halimbawa naman na kakailanganin na, halimbawa, itong sinite ko rin ito, Alvin, pag lumabas yung warrant, kanino namin isa-serve yan. Tapos mapapadala nyo pa kung saan bago nyo matugunan yung mga warrants na yan. Warrants na yan, hindi siya ng aming korte. Ayan, mga sangkay. So, pero, sinabi naman po mga sangkay nila na kung susunod itong Meta o Facebook, no, sa gobyerno natin, wala namang magiging problema. Ang problema lang kasi talaga, may mga official sila, yung Meta. Actually, meron po sila mga sangkay. Meron talaga dito sa Pilipinas. Pilipino. Kaya nga lang, para yung sinabi ni Yusek Aboy Paraiso, para po silang token lang, na nilagay lang dito, parang mga puppet lang. Nilagay lang po sila dito, parang pang-display. Hindi talaga para magtrabaho. Hindi yung tipong, yun yung task nila. Wala silang power mga sangkay. Kailangan pa po nilang i-report sa pinakatataas bago po mabigyan ng aksyon. Yun ang problema mga sangkay. Pero alam nyo ba, hindi lamang po ito isang beses nangyari. Maging nung panahon ni former President Duterte, nagalit din po ito mga sangkay. Ito, pakinggan po natin. You cannot lay down a policy for my government. So, kung problema ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, naging problema din po ito noong panahon ni Pangulong Duterte. I allow you to operate here. You cannot bar or prevent me from espousing the objectives of government. No government in this wide world espouses killing. Ayan. Ito na yon mga sangkay. Alam nyo na yung sinong binabanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema kasi mga sangkay, yung at that time, yung mga Philippine Military Advocacy accounts, pinagbubura mga sangkay ng Facebook. Ganon katindi. So ngayon, parang yung problema noon, problema pa rin ngayon, though magkaiba lang mga sangkay ng atake. Ganon po ang nangyayari sa Facebook. Kaya noon mga sangkay, muntikan po yan. Burahin. Muntikan din pong alisin ni President Duterte. Pero mga sangkay, bigla po yan nagbago. Ayan o, pinawi ang pangamba ng Facebook ban. Kasi tutuhanin po talaga yun mga sangkay. Nagpahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa social media giant, pinangangambahan ng Facebook ban sa Pilipinas. Kagabi, kwinestyon ni Pangulong Duterte ang silbi ng Facebook kung hindi matutulungan ng gobyernong isulong. Ayan, mga sangkay. Muntikan. So, same problem sa panahon po natin ngayon. Kaya na nga, mga sangkay, sana po, masolusyonan po nila ito. Maraming ganun. Grabe sa Facebook para po siyang palengke. kung ang YouTube para kang nasa mall, okay? Yung Facebook para siyang palengke. Lahat nandoon lahat ng mga post nasa Facebook po talaga. Mga sangkay, hindi po ganun kaganda yung kanilang rules and regulations, mga sangkay, mga policies. No, at mabagal po yung response. Biruin mo, halimbawa, mag-post ka. Tapos, hindi natripan ng isang grupo yung post mo. I-report lang nila yan ng kahit hindi totoo yung kanilang report. Hindi na po sila mag-iimbestiga diyan. Rekta na, tatanggalin. Ganyan, kaya nga po ako mga sangkay, nakailang Facebook pages ako. Siguro pang 7 na po ngayon, mga sangkay. Yung ngayon, medyo tumagal na po, siguro from 2022,
mga 3 years na rin, mga sangkay, or 4 years. So kahit papaano, mga sangkay, no, tumagal, no? At mahina po talaga yung sistema sa Facebook. Kaya nababad trip na po mga sangkay sila Yusek Paraiso at ang ating gobyerno, syempre sila PBBM. Kasi nga po, same sa nangyayari nung panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Yun din po, mga sangkay, ang problema. Ngayon, magkaiba lang ng kwento, pero same pa rin ang problema sa Pilipinas, mga sangkay. Hindi rin po nila ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho para bantayan ang kanilang giant social media platform. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Kung sakaling tatanggalin, buburahin, ibaban ang Facebook sa Pilipinas, magiging masaya ka ba? Comment down below. Alright? Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.